What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Bistado na mga kababayan at totoo ang bali-balita na itong sina Franz Castro at ang mga makakaliwang grupo kasama ang Tuadcom nakita sa isang safe house ni Tambalos mga kababayan. Na ngayon ang grupo nila tinatawag na Inner Sanctum ng layunin patalsikin at siraan ang mga Duterte, partikular na nga itong mag-ama na sina Tatay Digong at VP Sara. Na kung matatandaan niyo po mga kababayan, noon pa lamang binalita na ni VP Sara na itong sina Franz Castro, Raul Manuel Robles, Risa Ontiveros at De Lima at ang mga pulpul na Tuadcom may dalawang boss at walang iba kundi sina Liza Butod at Tambalos. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman itong si Ka Eric kanyang sinabi na panigurado may kabulustagan namang pinagmimitingan ng mga ito, lalo na't papalapit na ang malakihang rally ng mga INC na nakakatakot isipin na baka may masamang gawin ng mga ito no sa nasabing event. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ang pinaka-headline natin, ano po itong katotohanan dito sa nakuhang impormasyon na direktang inilahad kay Ka Eric. At ito po ay nagpapakita na ang ginagawa at ang inilunsad na mga impeachment complaints daw, which are actually mapangwasak na political demolition job laban kay Vice President Sara Duterte, ay isang grand conspiracy na pinagplanuhan, premeditated, pinagplanuhan, pinag-isipan, pinunduhan, at nagkaroon ng planning operation sa isang safe house na minimaintain daw ni Tambaboy, ni Tamtiboy at nila Dracula. At nakaupo habang nagpaplano, ang tawag sa grupo nila, Inner Sanctum. Inner Sanctum. Ibig sabihin, pinakabuod sila ng mga planners sa isang marumi at malademonyong utak na sirain ang bansa, wasakin ang political stability, di bali na magkaroon ng hidwaang pangpolitika at maapektuhan ang pang-ekonomiya at kabuhayan ng kalagayan ng mamamayang Pilipino at ng buong bansa, basta matanggal lang at mawala, masira ang integridad ng mga political rivals ng Marcos Romualdez na siyang mga ginagawa nila ngayon kay former President Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang nakakagimbal at nakakabahala sa revelation na ito. The safe house serves as the war room. Pag sinabing war room, doon po ginagawa ang plano. Doon po ginagawa ang mga sabwatan at mga operational details, anong gagawin para wasakin ang mga Duterte. At ang higit na nakababahala po, sa safe house na ito na minimaintain nila Tambaboy at nila Dracula, kasama po sa pagpupulong planning na ito ng mga operators ng conspiracy to demolish and attack, totally politically paralyzed the Duterte political camp, ay ang mga komunistang terorista. At ang isang mention na pangalan ay si Franz Castro. Isang convicted urban operative, convicted criminal sa kaso niya na isang child abuse na case, inapila nila, pinayagan sila ng judge na magkaroon ng temporary bail. No, samantalang si Pastor Kibuloy, wala pang conviction, hindi makapag-present ng matinong ebidensya, hindi po nabibigyang pagkakataon na makalabas on bail. Hindi siya convicted. Ito convicted si Saturo Campo, na isa ding komunistang teroristang leader, at si Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers ay nandun. At may iba pa siyang mga kasama na hindi ma-identify na itong ating source na nagmi-meeting. Kasama po si Tambaboy at pati na po si Dracula. So, ibig sabihin, tama nga sinasabi ni VP Sara, Ka Eric, na itong sina Franz Castro, boss nila itong si Romualdez. Grabe. At iba pang mga leaders ng mga Tuadcom. This is something na nanindig po ang ating balahibo at kahit gahib lang buhok sa ulo ko sa galit ng malaman natin na ang mga leaders ng House of Tambaluslus sa Kongreso ay kasabwat talaga pala. Hindi lang haka-haka, hindi lang in windows, hindi lang po simpleng analysis, kundi reality of actual events. Ito po bago magkaroon ng impeachment filing. Itong mga hilaw na komunista na grupo ng Akbayan, ni Hontiveros at ng mga politikong survivor na mga oportunista sa Dilawan at Pinklawan, nila De Lima, ang Kamatayan Party List Group at Urban Operatives ng CPP, NPA, NDF sa impeachment complaint number 2. At ito pa po ang nakakabahala. Pinunduhan din pala itong operation ng pangatlong complainants na nagpapakilalang mga religious sector sila. Mga pare, mga religious leaders sila. Wow, nako. Now you will make the people believe na gustong-gusto ng mga Pilipino na mag-impeach, tanggalin
ang 32 million sovereign mandate of the people na ibinigay sa isang popular eleksyon sa vice presidente just because gusto nyo ng ambisyon na maging pangulo ng bansa si Tambaboy? Pagkatapos ni Marcos o bago matapos ang termino ni Marcos, ay baka may mangyaring mga hindi maganda, ang papalit ay hindi si Sara Duterte as stipulated in the Constitution at magpapa-appoint na Vice President si Tambiboy. Wow, ang galing! At sino po ang mga operator orchestrator? Mga komunista at mga hilaw na komunista. May dalawang kasama po si Franz Castro. Hindi si Brosas, hindi si Raul Manuel, na mga komunistang teroristang operatiba sa Kongreso. Kung hindi, may dalawa pa siyang kasama. Mga lalaki daw na nakaupo kasama niya at hindi naman mga kongresista. So most likely mga kadre ng national na pamunuan ng Communist Party of the Philippines. Ito po ay napakalaking iskandalo. Hindi ko lang ma-mention ang pangalan ng source kasi kilalang kilala po siya at hindi siya handa na ang kanyang pamilya ay maapektuhan, ma-dislocate sila, pero ito po ay professional. Kilalang kilala ito, naging may katungkulan po ito sa loob ng Kongreso din, dati at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Nako, mga kababayan, ang safe house ay napakalaking bahay sa isang magarang subdivision na malapit lang dyan sa House of Tambaluslo sa Batasan area. Kayo na po ang humula. Saan kaya ito? I got the details already. Hindi ko lang po minimension dito. Sapagkat ang kanyang request na maigpit, expose mo ka Eric, but protect my identity at protect the situation na hindi po madadamay ang pamilya ko. At hindi matrace na kung source mo na nagsagawa pala talaga ng sinasabi natin na conspiratorial, premeditated, highly financed, orchestrated operations of total political demolition job against the Duterte, lalo na kay Sara Duterte at ang kasabwat, ang mga komunistang terorista at ang minensyon na pangalan, Franz Castro, active operative ng CPP, NPA, NDF at may kasama pa siyang dalawa na nagre-represent ng urban operations ng Communist Party of the Philippines. Nananawagan tayo sa ating Armed Forces of the Philippines. Nananawagan tayo sa National Security Council. Parang ang nangyayari mga kababayan, nagiging kulto na, no? Itong lower house ni Tambalus. Namantakin nyo yun, tapos kasama niya pa sa safe house. Itong mga tuwadkong at ang mga lider ng makakaliwang grupo na sina Franz Castro, Risa Antiveros at iba pa. Nananawagan tayo sa ating National Intelligence Coordinating Agency. Nananawagan po tayo sa taong bayan at nananawagan tayo kay Mr. Marcos. Please come clean on this. Paparating ang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo na open sa taong bayan na sumama. Sa Quirino Grandstand na po muli, hindi na sariwasang Bonifacio. As announced kahapon sa kanilang TV station sa Net25. Mamaya pag-usapan natin. This is something that General Bronner, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines at ang kanyang command group, pati na po si Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense at ang ating National Security Advisor, Secretary Anyo, to tell the President, sir, review natin ito. This is no good anymore. Alam nila na si Franz Castro ay isang active urban operative ng CPP, NPA, NDF pretending to be just a party list. At ito po, kung nakita ko ang picture, hindi niya nadalang picture ma-identify ko ang mga kadre na kasama na nag-ooperate sa urban areas. This is something that the President must be told. Ang ginagawa ng inyong pinsan at mga alipores nila is endangering national security and endangering the government and state interests against the enemies of the people who are involved in terrorism, and they are now orchestrating as complicit and conspirators to create political conflict and bickerings and chaos in the country para magkagulo ang ating bansa. Nakakabahala, nakakatakot, nakakagimbal po ito. No? Mga kababayan, self-rated poverty, 63%, tapos inampon pa ni Marcos ang mga Afghan national. Yes, isa pa yan, pag-usapan natin. Bakit walang balita? Why is there no transparent report? Saan sila? Saan napunta? Saan inilagay? Anong kalagayan ng bansa? Sapagkat maraming balita na hindi po iisa, dalawa, tatlo lang. Karamihan dyan ay mga naging bahagi ng special operations ng Estados Unidos sa kanilang paglaban sa Taliban. So ang iba dyan, mga former Taliban fighters, mga jihadists din na na-convert at na-co-op on the side of the US interest sa Afghanistan. At ngayon, pinaproseso na makapasok sa Amerika. Ang seste, may pronouncement si President Donald Trump na hindi siya papayag ng ganong basta-basta na lang pumasok ang sino mang mga hindi po mga residente talaga at mamamayan ng Estados Unidos. So, hindi natin sigurado na ito ay tatanggapin ng US government under Donald Trump ngayon. But anyway, that's another topic. Puntahan natin ito. This is serious. At kung ipapatawag ako ng Armed Forces of the Philippines, sasabihin ko in an executive confidential session, sino ang source at saan po ito nanggaling. Sapagkat the source cares so much. The source of the information cares so much for the security of the country and for the security of our people. So, mga 2 oras po namin tinalakay ito. Kilala din po niya si Franz Castro, kung hindi na niya kilala ang iba pang 2 kadre na nandun sa meeting na yon, 3 beses po niya nakita. At nang tinanong niya si Dracula, kung ba't nandito sila?
Ang sagot ni Dracula, wala tayong magawa, nasa inner sanctum sila, eh. Wow! Dracula, inner sanctum, ha? Inner sanctum ni Tambiboy. Tinawag ninyo na the biggest criminal enterprise and the biggest criminal conspiracy ang ginawang drug war or war against drugs ni Rodrigo Duterte. Oh, come on. Come on, mga kababayan, no? Hindi ba? Ano na ang nangyari sa bansang ito? Ilang mga lola at mga bata pa ang gagahasain at papatayin ng mga drogista at ng mga illegal na mga nagbebenta ng droga at mga sindikatong ito at upang magising sa kanilang pagtutulog-tulugan at pagwawalang bahala ang gobyernong ito. Nakakagalit, nakakagimbal at kalunos-lunos na pangyayari po itong lumabas sa balita na ginahasa na pinatay pa at may karamdaman pa na nakaratay sa kanyang karamdaman itong lola na 84 anyos. Terrible. Very terrible. No? Grabe. Evil rules na sa Pilipinas. Sabi ni Dino Tagapulot, Rohilda Langging, ang aking butihing asawa at nanay ng aking mga gwapong anak, sabi ng mga netizens. Wow, ka Eric, ang pupugi ng mga anak mo, mabuti at nagmana ang kanilang physical feature sa nanay nila. Wow! Hindi naman po kagwapuan si ka Eric. Pero ako po, basta itong tandaan ninyo mga kababayan. Basta kalbo, romantiko. Silangging po ang karamihang features ng pagmumukha at physical features ng mukha ng aming mga anak na all boys, no? So maraming salamat diyan sa inyo. Rohilda, natawa siya. Silangging. Mabuti na lang sa mga anak nagmana. Oh, babalikan ko na lang mamaya mga kababayan yung lola na ginahasa ng lulong sa droga na sabi ni General Marbil ay unawain ninyo ang kalagayan ng mga nalululong sa droga at gumagamit ng illegal na droga sapagkat sila ay biktima ng kanilang kalagayan. Wow! Very good. Lumayas ka na sa pagiging chief ng Philippine National Police, nakakahiya ka, General Marbil. Resign and retire early. Pwede naman eh. Pwede na, February ang retirement age niya mandatory sa serbisyo. Pwede na siyang umalis at ibigay na ang tungkulin ng matino na pamumuno at ng may direksyon at may lakas at tapang at tatag sa paninindigan upang maging decisibo at upang maging focus sa totoong law enforcement na dudurog sa mga kriminal, kurakot at lalo na po dito sa mga lulong sa droga at nagbebenta at sindikato na mga kriminal na involved sa droga. Ayun, pangalawa po, bago ang headline natin, na may safe house pala si Tambaloslos at ang kanyang sidekick na si Dracula. Kilala nyo ng Dracula, pinangalanan na yan ni Vice President Sara Duterte. No? Kasi pag pinangalanan mo yan, dahil may pera, bilyonaryo, kakasuhan ka niya ng cyber libel, sa kung saan korte. Mauubos ang pera mo. Kaya tatawagin natin siyang si Dracula. No? Kasama po nila si Franz Castro at ang iba pang mga matataas na opisyal ng Communist Party of the Philippines na siya rin pong namumuno sa New People's Army at sa National Democratic Front. Ito mga kababayan, ang pangalawang headline natin. Nakakalungkot, nakakapanlumo ang lumabas na latest survey. Hindi po tungkol sa impeachment, tungkol sa realidad. Ray Aresa, natuwa si Sir Ray at nagdagdag ng pakulay. Jo, tayong thank you. Ano po ang pangalawang headline pasada sa araw na ito, sa unang bungad ng araw talakayan natin sa araw na ito ng Webes dito sa Pilipinas, mga kababayan? 63%. The highest in 21 years na nakaraan. Ulitin ko, 63% ang self-rated poverty. Ibig sabihin po, mahigit kumulang ay mga 70 million Filipinos po yan ang nakakaranas ng kagutuman at kahirapan every day. At sila mismo nagsasabi, yan ang ibig sabihin ng self-rated poverty. 63%, mantakin mo. 21 years ang comparison, ang huling pinakamataas na pumatak ng lagpas sa 50% or close to 60% ang self-rated poverty was 2004, mga kababayan. So tama, 21 years nga, 2025 na ngayon. So mga kababayan, mantakin ninyo. Mga kasambayanan, mga kaipanaw sambayanan, wow, 63% ang self-rated poverty at ang voluntary hunger na nararanasan sa Pilipinas. My goodness! Mga kababayan, ang ibig sabihin po niyan, close to 70 million Filipinos ang nagsasabi na hirap sila sa kanilang buhay. Ito pa ang dagdag sa SWS survey na yan. Almost 12% din po ang nagsasabing borderline poverty o nasa bingit ng mahirap na kalagayan ng pag-survive sa pangaraw-araw na buhay ang kanilang nararanasan. 12%. So kung i-total mo yan, 75% ng mamamayang Pilipino nakakaranas ng kahirapan o hirap na hirap sa buhay. Grabe. Ang kanyang other factor
of statistical analysis, ibig sabihin, yung mga nasa middle class, class C, no, na mga kababayan natin ay lalo pang bumaba papunta sa class D and E. Dumami at lumawak ang incident and experience of poverty in the most recent survey ng SWS. Hindi po si Ka Eric ang nagsabi niyan. Ita-translate natin ng statistical analysis. Ito na ang binabanggit natin even in the mid-year, last year pa, bago mag-State of the Nation address noong July 2024, si Marcos Jr., nako, Sir Eric, totoo po ba yun? Tell who your friends are and I will tell who you are. At dito sa video na to mga kababayan ni ating panoorin, itong pagiging gahol sa oras ng mga pulpul na kongreso sa planong pag-impeach nga dito kay VP Sara. Sana hindi talaga sila magwagi mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong post ni Dr. Lorraine Badoy, posted 9 hours ago. Niya, the CPP, NPA, attack dogs of BBM and Tambaluslos vote in. Kaya umiksena. Isinare niya ang GMA News, the flyers or the filers. Basahin ko yung GMA News posted 10 hours ago. The filers of impeachment complaints against VP Sara on Wednesday, kahapon, called on members of Congress to impeach or remove the second highest elected official from her post within the year. Okay. Ito, within 2025, dapat matanggal na sa pwesto si VP Sara. Ito yung panawagan ng mga filers ng 3 impeachment complaint kasama ng mga kongresista na nag-endorso nito. Kaya lang, sa kasamang palad, natutulog pa rin. Wala pa, hindi pa umuusad ang 3 impeachment complaint. Kaya dagdag, as particularly if they want the Vice President to be impeached within 2025, the group said yes in unison. Wow, parang chorus. The 3 impeachment drafts against the Vice President mainly accuses her of betrayal of public trust over misuse of around 612 million confidential funds. Hindi pa nga natapos, hindi pa final yung COA report. Notice of disallowance pa lang. Paano yung masasabi na betrayal of public trust? Patapusin nyo muna yung COA. Correct. Okay. GMA News Online reach out to the House members and Duterte for comment and will publish them as soon as possible. Okay, so ito po yung nag-meeting sila kahapon Yan yung picture nila. Congresswoman Castro, yung Makabayan Black, yung isang congressman pa na Akbayan, tapos yung congressman Bordado ata yun. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5 congressmen. So, ang nagsalita si House Secretary General Reginald Velasco. So dapat ito ang pakinggan ni Congresswoman Castro. Baka na-abrido na siya, problemado na siya dahil sa pahayag ng House Secretary General. Gahol na sa panahon, sabi ni Secretary General Velasco. Remaining session days is only 15 session days bago mag-adjourn ang 19th Congress. Kailangan daw more than 18 session days para masunod yung proseso. So, gahol sa panahon, wrong timing ang pag-file nila nitong mga impeachment complaints. Okay, dahil gahol na sa panahon, kailangan yung fast track means. Ang fast track means, diretso perma ng resolusyon ang 103 congressmen. Kaya lang, bago nag-break itong mga kongresista, inamin ni Congresswoman Castro na poros pledges pa lang na pirma ang natatanggap nila, wala ni isa pang pumirma sa resolusyon para ma-endorse ang impeachment complaint against kay VP Sara. Paliwanag ni House Secretary General Velasco, according to his observation, alanganin pumirma ang mga kongresista. Bakit? Kasi nalalapit na ang eleksyon. Nag-iisip ng maigi ang mga kongresistang pipirma, baka daw maapektuhan ang kanilang mga re-election bid, lalo na dito sa Mindanao na kung saan
napakalakas ang suporta ni VP Inday Sara. Mm. So, maliban dyan sa re-election bid na yan, ito pa yung napipintong pagkakaroon ng malawakang rally ng Iglesia ni Cristo. O tinawag nilang Peace Rally. Gusto nilang suportahan ang panawagan ng Pangulong Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment para hindi magkawatak-watak ang sambayan ng Pilipino, which is very good. So dahil nagsalita na ang Pangulo, nag-respond ang Iglesia ni Cristo, at hindi lang Iglesia ni Cristo, kundi iba't ibang grupo ang sasama sa Peace Rally on January 13. Ito, nakakatuwang balita kasi sa Davao City, nakikoordinate na ang leadership ng Iglesia ni Cristo sa Davao City LGU. 500,000 ang expected na mag-attend sa Davao City. Nakiusap na lang ang Davao City LGU na kung pwede i-limit nila to 300,000 dahil hindi makayang i-control. Ganon po kadami ang mag-a-attend sa Iglesia ni Cristo na rally. Sa Davao pa lang yan, ha? So, sa pag-alaman ko, meron sa Davao, meron sa Butuan City, meron sa Zamboanga City. I don't know kung may iba pang syudad sa Mindanao kung saan gaganapin ang Peace Rally. Sa Visayas naman, ang na-monitor ko is Cebu City at saka Ormoc City. And then sa Metro Manila, yan na, Liwasang Bonifacio. So, iyan po ang mga rason dahil nalalapit ng election next year, knowing yung black voting strength ng Iglesia, nag-iisip ng malalim ang mga pipirmang kongresista. Kaya, sorry na lang po kay Congresswoman Castro kasi baka yung kanyang panaginip o dream na ma-impeach si VP Sara this year, hindi matutupad. Yung mga nagsipirma, mga kabayan, nagsipledges, no? Ng mga pulpul na kongreso, wag nyo iboboto yan, mga kababayan, sa darating na eleksyon na hindi na makapangikil pa sa mga Duterte. Pabor ito kay VP Sara dahil may immunity na ng halos 1 year si VP Sara.